Sa part 2 natin guys, ayan, ito na yung suswap sa atin ni Sir Mark. At isang malaking Chinaman's hat. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung kanyang harap. Ganito nga kalaki ang kanyang puno guys. Ayan. May katlang dito gana rito. Sa puntong yan nga guys, tinatanggalan na ni Sir Mark ng damo. At dahil nga sa bigat ng material, next step namin, aalisan namin to ng lupa. Pero bago yun, syempre, aalisin muna natin siya sa kanyang paso. Pagpaglag. Ay, usaram dito ka na? Ibinaba na nga ni Sir Mark para sisimulan na nga ang pagtanggal ng lupa. Kasi lang? Hamot hindi nga masilan dito. Kami may karkarga ti finish dito yan. Ano yung mainitan? Ayun. Usan na niya? Yung harap. Isawi. Yan, natatanggalan na nga natin siya ng lupa at pwede na natin dalhin sa ating workshop area nang masimulan na. So yan guys, good morning. Ayun, kung malala nyo kahapon yung nag-swap tayo ng bonsai material kay Sir Mark. Ayun, so kahapon nga dumating yung ating material at binabad ko agad sa isang batyang tubig. At 24 hours ko siyang binabad doon para siguradong tugdas yung mga langgam kung ano mga insekto yung nasa ugat nitong ating material. Kaya naman ngayon guys, samahan nyo ako, kukunin natin yung material nating binabad para may workshop na natin. Ayan, at para maitanim na rin natin siya sa bagong niyang training pot. At siyempre ang bagong style na gagawin natin sa kanya. Ayan, tara. Yan guys, at 24 hours na natin itong ibinabad sa tubig na may timba. Para nga sa ating pinakaunang first step, ang pagposisyon nga ng tayo ng material. Yan guys, sa pagtanggal natin ng kanyang medium, ganito na nga kakapal ang kanyang mga ugat. At dito nga hindi na ako mabibigla sa ganitong nangyayari sa mga Chinaman's hat. Para nga sa aking unang Chinaman's hat, halos wala nang ang kahoy sa kanyang gitna. Parang tila balat lang ang naiwan. Yun na rin siguro ang isang ugali ng mga Chinaman's hat. So ayan, sa material natin, babaguhin natin yung kanyang tayo at ang kanyang style. Gagawin naman natin itong informal upright. Tatanggalin na nga natin itong branch na to at ito na nga ang magiging kanyang first branch. At ito naman ang magiging apex natin. Bawat sanga nito, iiwan tayo ng node. At sa matatanggal nga na ito, ayan, gagawin siyempre natin itong bagong material. Ayan, ang pangalawang second step nga, set back time na. Yan guys, sa naalis na branch na to, makikita nyo makakagawa naman tayo ng isang material. Isang ang napaka-importante sa ating puno ay ang pagiging malinis nito. Kaya ugaliin nating alisin ang anumang kumapit sa ating mga puno. Malaking tsansa nga pag hindi natin ito naalis, ito pa ang magiging dahilan ng pagka-dieback ng ating mga puno.